Heto na po ang 5 na unang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Lodi Wihos TikTok Hang, Lodi Bien Tyrone, Lodi Reynold Castillo Violan, Lodi Holy Seed, Lodi Ermar Altamera, Lodi Gian Sagarino, Lodi Kempi Edulan, Lodi Divino Felipe, Lodi Lea Yestoge, Lodi Arvin Gaspay. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-156 na kabanata sa pagpapatuloy. Tumatakbo ng mabilis ang barko na sinabi ni Tito Jang na mas mahalaga. Bakit tayo nakasakay sa bangka ng Central Region Escort Agency para pumunta sa training camp sa pagitan ng Red Vermilion Squad at ng Heaven Righteous Group? At 10 araw na ang nakalipas bago ang kanilang training camp. Yakap ang kahon na tahimik lang na nakatingin si Yomdo. Sinabi sa kanya ni Ryo na oho, bakit ganyan ang mukha mo? Sa tingin ko, hindi ka pa nakakapaglakbay kasama ang mga batang yun ng mag-isa. At ni minsan ay hindi mo pa hinawakan ang budget. Hindi ko alam kung bakit hindi ako pinagkakatiwalaan ng aking pinakabatang disipulo. Inalis ni Yomdo ang kanyang takip sa mata na huminga ng malalim. At sinabi sa kanya yakap pa din ang kahon na kung pera ko lang to, ibinigay ko na sa iyo kanina pa. Pero kahit pabigyan mo pa ako ng isa pang pasa sa mata, hindi nito mababago ang katotohanan na ang pondo na ito ay hindi lang para sa training camp. Dagdag pa niya sa kanyang naiinis na dahil sa iyo. Nag-eskandalo ako para lang makarating sa bundok udang. Kapag sinira mo to, gusto mo bang maglakad kami hanggang bundok udang na gutom na gutom? Tumugon sa kanya si Ryo na sinabi na seryoso. Sinong gagawa niyan sa'yo? Pinalo niya ang lamesa na sinabi pa na huwag kang mag-alala. Dagdag pa niyang kumikinang na at magtiwala ka sa akin sa pagkakataong ito. Hindi lang paglalakad papuntang bundok udang, hindi ko man lang hahayaang madumihan ang mga paa mo. Tumingin si Yomdo na may pag-aalangan. At makalipas ang 10 araw, kasalukuyang oras. Na makikita si Yomdo na may lungkot sa kanyang mukha na sinabi na totoo naman na hindi niya hinayaang madumihan ang mga paa namin. Dagdag pa niya sa isip na makikita ang tubig na buwisit, sabi niya bibigyan daw ako ng karne 3 beses sa isang araw. Kaya, siguro hindi naman masama ito, ano? Napalingon siya sa likod na sinabi pa na hindi raw masama, hayop. Nakakainis, kailangan ko pang sumama sa mga taong walang silbing yan. Na makikita ang mga tripulante ng barko na nakahanay. Tumingin ang mga ito na sinabi ng nasa unahan na ano yun? Yung nagliliyab. Ibig kong sabihin, hindi ba tumitig sa atin si dakilang mandirigmang Blaze Blade kanina? Tumugon ang pangatlong nakahanay na lalaki na tumahimik ka magpanggap kang hindi mo nakita yan. Binigyan lang naman namin siya ng karne kanina lang, kaya ayos lang yan. Dagdag pa ng pangalawa na tama yan. Lahat tayo kailangang mag-ingat kung ayaw nating magliyab ang barko. Nakatingin ito sa gilid na sinabi na hangnim. Ibig kong sabihin, pinuno ng sangay ng Nanchang. Sa tingin ko, tuloy-tuloy na nangyayari ang mga hindi inaasahang kaganapan. Matatapos ba natin ang biyahe na ito ng ligtas? Ito pala ay ang Central Region Escort Agency Nanchang Branch Head Constable, na si Su Sangga. Nangangalit naman ang mga ngipin nitong sinabi na sana nga. Nakatanggap na ako ng espesyal na liham mula sa headquarters ng Central Region Escort Agency, pero na makikita ang sulat na ang nakasulat dito ay maging ang isang taong tinatawag ang sarili niyang master, na may mahabang puting buhok at matibay na balat. O ang taong may mahabang itim na bangs na nagngangalang Biryu yun. Pakinggan ninyo ang kanilang mga kahilingan kung gusto ninyong mabuhay. Ito pala ay si Central Region Escort Agency Nanchang Branch Leader na si Su Jianghe. Dagdag pa niya na naiisip ito na hindi ko inasahan na mangyayari yan ng totoo. Na sinabi sa kanila ni Ryo na ang swerte mo. Sinong mag-aakalang balak mong pumunta sa isang napakahalagang biyahe papuntang Mount Wudang? Bibigyan ka namin ng pinakamahusay na tauhan sa makatuwirang kondisyon. Balik sa kanya na napahawak sa ulo na tila sumasakit na sinabi na anong kalokohan ito. Mapapahamak tayo kapag nakasalubong natin yung mga hayop na Dark Dragon Pirates. Napahinga naman ng malalim ang Vice Captain at sinabi na yan ang punto ko. Karaniwan makakapagdaan lang tayo ng tahimik. Kapag binigyan natin sila ng pera, pero tiyak na susubok ang lutesin ito ng puwersa ng mga mayabang na opisyal na nagmula sa kilalang akademyang yan. Sinabi pa niya na tumingin sa gilid na kung magkamali, malamang patay na tayo, hindi ba?
Seryoso, pero iisa lang ang bagay na gustong-gusto ng lahat sa paglalakbay na ito. Tumugon ang leader na hindi ko nga matawag na gusto yun, parang sinasapian na silang lahat. Sinabi ko na sa kanila na magpakatino kung ayaw nilang mapahamak, pero na makikita ang mga ito na namumula ang mukha na nakatingin sa gilid na sinabi na hoy. Sa tingin ko, may sakit ako. Hindi nakikinig sa akin ang mga mata ko. Sinabi pa ng isa na ikaw rin? Hindi ko maialis ang mga mata ko sa kanya. Ni hindi na nga ako makatulog sa gabi nitong mga araw na to. Dagdag pa ng isa na sa tingin nyo ba kayo lang may ganyang problema? Pakiramdam ko hihimatayin na ako sa ganitong kalagayan. Dagdag pa ng mga ito na makikita si Yeren na dahil isang makalangit na diwata ang nasa harap natin, natural lang naman yun. Makikita ang mukha niya na tila may gulat. Napalingon siya nang may magsalita na naku, mukhang masama ang pakiramdam mo. Dahil ba parang uulan? Dagdag pa ni Ryo sa kanyang nakangiti na pero magandang araw para mangisda dahil maaraw. Mahilig ka ba sa pangingisda? Lumapit siya na sinabi ni Yeren sa kanya na hindi ba sabi mo parang uulan? Tumugon siya na oo, sinabi ko nga. Nakangiting sinabi pa niya na sa tingin ko, babagsak na ito sa lalong madaling panahon. Ang pulang ulan. Nanlaki naman ang mga mata ni Yeren sa kanyang narinig na sinabi na ano ang pinagsasabi. Hindi na niya ito itinuloy. At sinabi niya sa kanyang isip na ang masamang pakiramdam na naramdaman ko kanina ay biglang lumalakas. Palaging may nangyayaring masama sa mga ganitong pagkakataon. Dagdag pa niya na tila nabasag ang paligid na ito ay isang masamang hangarin. Sinabing muli sa kanya ni Ryo na maganda rin pala ang pakiramdam mo, binibining na. Nakakatuwa. Hindi ba? Anong pain kaya ang ginamit natin para makaakit ng ganito karaming isda? Makikita ito na napasigaw ang isang tripolante na branch leader. Andito na ang black ships. Habang pababa sana ang leader ay napalingon nito na nagulat na sinabi na nandito na ba ang Dark Dragon Pirates? Ilang barko meron sila? Anong bandila ang dala nila? Napakamot ito sa pisngi na sinabi na 3 barko pero walang bandila. At ang mas kakaiba pa. Nakikita naming maraming tao ang tumatalon diretso sa tubig mula sa malayo. Sinabi ng captain sa vice captain na ibig sabihin aatakihin nila tayo agad. Mga bagong pirata ba sila? Tumugon ito na magpapadala ba ng 3 barko ang mga bagong pirata para lamang sa isang biglaang pag-atake? Tila kakaiba ang pagiging agresibo nila. Sinabi naman ni Gang Sang na ito ba ay isang pag-atake ng mga pirata? Haharapin natin sila. Sinabi naman ni Jin sa kanya na hindi natin alam kung saan sila nanggagaling, kaya maghiwa-hiwalay tayo. Dagdag pa ni Hyewon na aabisuhan ko agad ang iba pang mga kasamahan. At pagkatapos makikita ang mga ito na malakas na umangat mula sa ilalim ng tubig. Napahawak naman si Yeren ng kanyang espada habang pumapatak ang mga tubig sa kanila. Na si Ryo naman ay relax lang na nakatingin sa mga ito na sinabi niya na nakakatawa ang mga pirata rito. Sinong matinong tao ang lalabas mula sa tubig sa maliwanag na araw at gagawang malinaw na target ang sarili nila? Na makikita ang mga ito na mabilis na papasugod mula sa tubig, tumatalon paitaas na parang walang takot, animoy mga isdang sabik sa pain. Mula sa ere, kumikislap ang araw sa kanilang mga basang balat at sandata. Naghanda naman si Yeren na binunot ang kanyang espada na pinagmamasdan lang sila ni Ryo. Sinigaw naman ni Gang Sang na lahat, mag-ingat. Sinabi naman ni Chang Han na humawak sa espada na ayos ka lang ba? Tumugon si Merong Wi sa kanya habang nakatakip ang kamay sa bibig na sinabi syempre naman. Mabilis ding naghanda sina Okyon at Haryong na ito ay napatingin sa itaas. At pagkatapos ay winasiwas nila ang kanilang kani-kanilang espada. Na makikita ang mga ito ay muli na namang nagbagsakan pabalik sa tubig. Napatingin sa kanila si Ryo na sinabi habang pinagmamasdan naman ni Yeren ang mga ito na bumagsak sa tubig na hangal. Masyadong mababaw ang ginawa niya. Napatingin naman si Yeren sa kanyang gilid. Nang makita niya ang isang assassin na bumaba mula sa likuran ni Jin. Naagad naman itong napansin niya na agad na napatingin. Tumalon ang assassin papunta sa kanya. Kumikislap ang mga mata na parang liwanag sa dilim, habang ang hawak nitong patalim ay naglalaro sa sinag ng araw. Matulis, nakasisilaw, at handang tumusok sa unang pagkakataon. At ilang sandali pa ay isang pagsabog ng dugo ang makikita. Napasabi naman si Yeren sa kanyang isip na huli na. Hindi niya ito naituloy nang mabilis na kumilos si Ryo na nasa kanyang tabi.
Nagulat si Yeron sa pangyayaring ito. At pagkatapos ay makikita na naman ang isang pagtalsik ng dugo sa hangin. Na may sumisigaw na hindi. At dito na po nagtatapos ang ika-156 na kabanata. Ika-157 kabanata. Sa pagpapatuloy, malakas na winasiwas ang espada ni Gangsang. Na napangiti siya na sinabi sa isip na mabuti. Nagawa kong pigilan sila sa bahaging ito, at si Jin Ryong. Na nakita niya na tinasak niya sa katawan ng isang assassin na ang dugo nito ay nagmantsa sa kanyang mukha. Ngunit ang assassin ay hindi pa patay na hawak pa din ang kutsilyo na itatasak nito. Nagulat naman si Gangsang sa kanyang nakita. Nagulat din si Jin na ikinalaki ng kanyang mata na nakatingin sa papalapit na kutsilyo sa kanya. Na makikita na malapit na ito sa kanyang leeg. At biglang isang pagsabog ng dugo ang tumapon sa hangin. Mabilis na tumakbo si Gangsang na may balisang mukha na sinigaw na hindi. At natulala ito sa kanyang nakita. Mabilis pa lang naharang ni Ryu ng kanyang bakal na kamay ang kutsilyo na malapit nang tumasak sa leeg ni Jin. At pagkatapos mula sa isang kamay ni Ryu agad na hinawi niya ang kanyang kamay na makikita ang tila sinulid na agad na ikinaputol ng ulo nito. Tinitingnan siya ni Ryu habang nakatingin naman sa ibaba si Jin. Makikita ang kamay ng assassin na pabagsak. Na binitawan na pala ito ni Ryu na makikita na wala na itong ulo. Nakatulala si Jin na pinagmamasdan ng assassin sa sahig na puno ng dugo ang kanyang katawan. Litong-lito at tila wala sa kanyang sarili na nakatingin sa kanyang kamay na puno ng dugo habang nanginginig ang buong katawan. Sinabi naman sa kanya ni Ryu sa sound transmission na Jin Ryong. Tulala pa rin siya na isang sampal ang paparating sa kanya. At pagkasampal sa kanya tila unti-unti siyang bumabalik sa kanyang sarili. Na sinabi pa sa kanya ni Ryu sa sound transmission na gusto mo na bang mamatay? Sinabi pa sa kanya ni Ryu na sa sandaling hawak mo ang espada, kailangang walang init o awa sa puso mo. Manatiling itong kasanlamig ng yelo hanggang sa mahulog ang iyong ulo. Dagdag pa niya na kung hindi mo kayang sundin ang pinakapayak na alituntunin, bakit ka pa nag-aaral ng espada? Gusto mo bang mamatay nang ganyan? Mabilis sanang pupuntahan ito ni Gangsang nang pigilan siya. Sinabi sa kanya ni Hyun-won na may seryosong mukha na tumigil ka at magising sa katinoan mo. Sa totoo lang, kung hindi dahil kay unang nakatatandang kapatid kanina, sa tingin mo ba may iligtas pa natin si binibining Jin Ryong sa sitwasyong yun? Dagdag pa niya na nakapikit na nakahawak sa balikat ni Gangsang na baka mas mabuti pang matutunan niya ang leksyon sa pamamagitan ng hirap. Higit sa lahat, ayaw din nating palalain ang sitwasyon kay unang nakatatandang kapatid. Sa kabila ng ating relasyon kay unang nakatatandang kapatid, bukod pa kay Elder Blaze Blade. Na napabulong si Yomdo sa kanyang sarili na hindi ko nga sinisampal ang mga babae sa mukha. Ano ba ang kinakain ng demonyong yun para lumaki ng ganito? Dagdag pa ni Hyun-won na makikita si Yeon at Haryong na maraming tao ang nanunood, kasama na ang Ice White Phoenix na unang pinapahalagahan ni Senior Brother. Dagdag pa niya habang makikita naman si Morongwi at Changhan na maraming kontrobersya ang naidulot ng ginawa lang ni unang nakatatandang kapatid kanina. Dahil napakaradikal nito na kahit ang mga malalapit niyang kaibigan ay hindi maintindihan. Na makikita naman sina Hyorong, Junho, at Tito Jang na hindi makapaniwala. Sinabi pa niya kay Gangsang na tingnan mo. Parang bumalik na sa katinoan si binibining Jin Ryong agad, at hindi ba parang medyo lamambat na rin si unang nakatatandang kapatid matapos makita ang sitwasyon? Sinabi naman ni Ryo kay Jin habang nakatungo ito na ang dami mong dugo na dam-aikit sa'yo. Ngayon, kunin mo na ang espada mo. Habang hawak na niya ang kanyang espada sinabi pa ni Ryo na mabilis na umalis na hugasan mo ang sarili mo at bumalik ka rito. Inalis niya ang kanyang pulse ares na bakal na patanong na sinabi na ngayon na. Sinabi sa kanya ni Ryu habang itinuro ang tubig na kailan pa kung hindi ngayon. Marami pang mababangis na isda, kaya huwag mong bitawan ang espada mo ngayon. Nag-iba ang itsura ng mukha ni Jin na sinabi pa na kalaban. Itinulak ni Ryu ito at sinabi na oo. Dagdag pa niya habang makikita si Jin sa ere na naisiguro ko na ng maayos, kaya maghugas ka na at hulihin mo sila ng maayos. Nakatutok ang espada ni Jin sa ibaba na mabilis siyang pabagsak sa tubig. Na makikita ang malakas na tilamsik ng tubig sa hangin. Na napasigaw naman si Gangsang na Jin Ryong habang tila tinatanggal na rin niya ang pulse ares.
Mabilis na tumakbo siya na makikita ang dalawang pulse airs sa sahig na napasigaw siya na pupunta rin ako. Napasabi naman si Ryu habang makikita ang pagtaas ng tubig sa ere na marunong siyang sumunod sa kanya, ha? Pero, natumingin siya sa gilid na sinabi pa anong ginagawa ninyo pa dyan? Gusto niyo na lang bang panoorin na makipagbuno ng todo ang dalawang kaibigan ninyo? Agad na inalis ni na Jium at Hyunwon ang kanilang pulse airs na bakal at sinabi na paano mangyayari yun? Dapat na tayong kumilos agad. Agad ding inalis ito ni Sansa na sinabi na Terna, na sinabi rin ni Nohak na oo nga, oras na rin para maligo ako, na ang mga ito ay tumalo na sa tubig na pinagmamasdan ni Ryu. Seryosong nakatingin naman si Yeren ng tahimik. Hindi naman makapaniwala si Haryong na sinabi niya na wala na ba siya sa katinoan. Bakit niya gagawin ang ganitong kabaliwan sa Red Vermilion Squad? Bilang baguhan, paano niya babayaran ang pananagutan niya mamaya? Sinabi naman ni Changhan na ang pagkukunwari at kawalang ingat ng malapit mong kaibigan ay talagang lampas sa inaasahan, pero ang paraan ng Red Vermilion Squad na tumugon ng napakagaan ay mas kakaiba pa. Alam mo ba kung tungkol saan talaga ang lahat ng ito? Natahimik lang na tumingin sa kanya si Merong-wi. Habang naglalakad naman si Yeomdu papunta sa kanya sinabi nito na nababaliw ka na ba? May mali ba sa ulo mo, Opisyal Ryu yun? Sumagot sa kanya si Ryu na bakit mo naman nasabi yun? Ayos lang ako, kaya huwag kang mag-alala. Sinabi pa sa kanya ni Yeomdu na sino ba ang nag-aalala tungkol kanino? Ang iniintindi ko ay ang mga bata na napasok sa panganib na halos ikamatay nila. Hindi ko sila tinuruan kung paano lumaban sa tubig, kaya paano kung may mangyari sa kanila. Sinabi sa kanya ni Ryu na ang mga senior sa Red Vermilion Squad ay magaling sa pangingisda, kaya ayos lang sila. Mas maalaga ka pala sa kanila kaysa sa inaasahan ko, Elder Nim. Sinabi naman ni Hyorong na nakatingin sa kanya na nakaka-relieve na hindi pinahirapan ng Elder Blaze Blade ang baliw na si Ryu yun. Pero, sino ang nag-aalala tungkol kanino? Hindi ba siya papunta rito? Jiang Hang, isasama rin ba niya tayo sa gulo? Napangiwi ng bibig si Tito Jiang na nakasalubong ang kilay na sumagot na hindi ko alam. Kung mangyari yun, dakmain mo na lang ang gago at sabay tayong lalangoy. Janho, marunong ka bang lumangoy? Tumugon ito na hindi naman sa hindi ako marunong. Pero ang paglaban sa mga pirata sa tubig ay ibang usapan na talaga. Kumaway si Ryu na sinabi niya na seryoso, hindi patas na iniisip mo pa na baliw ako. Ryong. Saka, Janho, marunong pala kayong lumangoy, ha? Na sinabi ni Junho na ngayon na iniisip ko, hindi ko na maalala kung paano lumangoy. Lumiwanag ang mata ay Ryu na itinaas ang kanyang palad na sinabi niya na ganoon ba? Sige, balikan natin ang mga alala mo sa aktwal na pagsasanay. Nabigla akong may naisip. Hinawakan niya ang damit ni Junho na sinabi pa niya na hindi ka makakaamoy ng bulaklak ng plum o kung ano paman sa tubig. Tinapon niya ito sa tubig na sinabi pa ni Ryu na mag-ingat sa biyahe. Na makikita si Junho na papailalim na sa tubig. At mula naman sa ibabaw may sumisigaw na lahat. Mag-ingat at maghanda para sa isang pananambang. Sumagot ang mga ito na buwisit, ano ba talagang nangyayari? Ang mga piratang yan, nag-aaway na agad ng patayan mula pa sa simula. Dagdag pa ng isa na siguradong nagkaroon na ng patayan kung wala lang ang mga promising talents ng Heavenly Martial Academy. Nagpapasalamat ako, pero, siguro malakas sila lumaban sa lupa, pero kakayanin kaya nila sa ilalim ng tubig? Sinabi naman ng Vice Captain na nanapahawak sa ulo na mababaliw na ako. Kahit tayong mga sanay, kailangan pa nating itaya ang buhay natin para lang makipaglaban sa ilalim ng tubig laban sa mga piratang yan. At kung may sino man sa mga talentadong may kinabukasan ang mamatay, hindi ko malaman kung paano kami haharap sa Heavenly Martial Academy. Nakangiwi naman ang mukha ng captain na sinabi niya na isa rin yan sa problema. Pero totoo bang mga pirata sila? Kahit ang mga tulisan ay may batas, kaya napakakakaiba nito. Tiningnan ni Tito Jiang ang namatay na lalaki na tahimik niyang sinuri ito. At pagkatapos sinabi niya na sining na humaharang sa sakit. Sa ganung kaso, hindi na sila makakaramdam ng anumang kirot. Dagdag pa niya habang makikita ang mga asasin sa ilalim ng tubig na ang mga walang hiyang yan, hindi sila mga pirata. At dito na po nagtatapos ang ika-157 kabanata.